Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ay ito enjoyment lang sa atin mga kaibigan. Ito naman sa atin ay alam nyo na, palagi ko itong sinasabi na hindi nyo na talagang ito ay ito'y tip o depende lang sa inyo mga kaibigan kung sundin o hindi. Ako na may masaya pag sinusunod, lalo na pag nanalo yung ating mga manok. Nako, napakasaya ko dyan mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Brider Der, Balamban, Cebu, G. Anacion, kaibigan natin na si G. Anacion from Pasig, at saka itong si Philip Gabisay, at saka si Anthony Gabs, RR Gabs. May YouTube channel din sila, paki-subscribe din mga kaibigan, baka may mapulot din kayong aral nito o siguro ang YouTube na tungkulin siguro ito sa pagmamanok. Alangan may iba pa, tayo hilig naman sa manok talaga. Kahapon mga kaibigan ay may sa akin na, boss, bigyan mo naman ako ng manok. Ako mga kaibigan, pag malapit ka lang sa akin, ako talaga bigyan kita po. Katulad kahapon, may nagpunta dito mga kaibigan. Subscriber natin, kapatid ng subscriber natin na si Philip Gabisay, nagpunta dito kasi kinuha yung isang manok natin na street breed po. Mayroon naman ako ditong medyo may diferensya sa, di naman diferensya mga kaibigan, kasi ako naman ay magtali ay napakabata pa po kasi maliit lang yung area natin. Panay ang mga kaibigan, panay ang hila sa tali niya. Medyo namilay po sa kanan. Binigay ko lang ng parang mura lang talaga mga kaibigan, pang lang sa pagkain nila. Dito lang naman, malapit lang, pero kung medyo malayo-layo kayo mga kaibigan, mahirapan tayo dyan kasi naawa naman ako sa inyo kasi mahal yung shipping po. Para nyo na rin binili yun mga kaibigan, lalo na okay lang yun, yung may mga kumuha ka sa akin ng pahulugan, medyo may extra, ay talagang pinalalahan ko pa mga kaibigan. Yung kumuha sa akin ng isa, may mga paano pa yan mga kaibigan, palakip na isang inain, ganun po. Kasi ayoko pong may matira mga kaibigan kasi magastos din yun. Lahat ay talaga ipadala ko mga kaibigan, lalo ngayon medyo ubos na po. Mayroon na lang dalawa dito mga kaibigan na natira kasi kulang pa sa maturity po. Siguro biyahe natin yan mga July pa siguro mga kaibigan, last ng July or August ba, ganun. Kaya tayo mga kaibigan ay nagpahulugan tayo para sa mga hindi masyado makapagbili ng medyo mahal po. At saka kasi itong pahulugan mga kaibigan, napakalaking bagay po, lalo na pag kumukuha ka ng isang straight na Golden Boy o straight 5K. Kung susumahin mo po, kumukuha ka sa mga breeder vlogger, napakamahal mga kaibigan, 25,000, ikaw pa mag-ship niyan. Habang dito sa atin mga kaibigan, napakamura lang. Pero sa atin mura mga kaibigan kasi kulang tayo sa area, pero makapagbigay tayo kasi yun naman ginagamit nating materialis mga kaibigan ay legit naman yan. Hindi ko naman yan sabihin dito na ito galing sa red, hindi naman galing doon. Ako, nahiya tayo doon mga kaibigan kasi yung mga kaibigan natin, lalo na sa mga OFW, pinaghirapan yung pira tapos bigyan mo ng hindi naman totoo. Nagwayo kong gano'n mga kaibigan. Kaya konsensya yung gano'n po. Kaya sa atin mga kaibigan dito, kahapon may napisa mga kaibigan sa sa pumpkin hats to gold. Napakaganda, pero 3 sisiw lang mga kaibigan. Mayroon pang natira dyan na sa incubator, baka may mapisa pa dyan. At saka may mga naglimlim naman dito. Ang gamit ko dyan mga kaibigan ay pumpkin cross sa Golden Boy. Pero ang talaga natin, pero pili na itong hulugan mga kaibigan. Pero mag-umpisa tayo sa July pa, sa early bird natin po. Golden Boy na ang gamit natin dyan mga kaibigan. Golden Boy to 5K, sweet Golden Boy, gano'n. Pero ngayon may mga hybrid na tayo sa pumpkin natin. Pumpkin to 5K, pumpkin to gold, pumpkin to Golden Boy. Pero gano'n ba mga kaibigan? At saka may mga crosses din ng parang 7-8 ng Golden Boy, 1-8 na 5K, gano'n po. Pero sila mga kaibigan, street breed pa rin. Napakaganda po gawing yung tinatawag nating gawing pang broodstock kasi napakamura lang ang binta natin dyan, lalo na itong mga line breed natin, talagang affordable po. At saka hindi naman tayo magbigay ng medyo mahal mga kaibigan kasi alam nyo na, gilid-gilid buwis lang tayo.
Pero sa mga napagbigyan ko mo kaya na ipadala nating mga Golden Boy 5K kasi napakalakas daw. Ito to naman yun kasi itong ginagamit kong bulkak ngayon mga kaibigan na mag 7-8 ang Golden Boy. Napakalakas po, totoo yan. Depende lang naman yun sa mga kaibigan. Basta hindi lang nagkasakit yung manok mo lumalabas talaga yung malakas na palo mo. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, ito ay tanong din ang sabi nung nag-ano sa atin ang stretching mo ba ay nakakasira sa mga paa ng ating mga manok? Ay talaga makakasira yan mga kaibigan, lalo na pag hindi mo alam kung paano gawin. Katulad ng pinaka number 1 nito mga kaibigan, itong paa, mag-stretching ka. Tapos dito mo sa dulo hawakan. Pag pumalag yung manok mo dyan, tapos pigilan mo. Medyo kung sa Bisaya pa mga kaibigan, malisa yung manok mo. Medyo magka-diferensya yung ugat niya o muscle ba. Talagang masira yung paa dyan. Pero pag alam niyo po ang technique mga kaibigan, kung paano yan mag-stretching, ay hindi po kasi ako dati mga kaibigan. Kada umaga ko po ginagawa dyan. Para, bakit? Anong purpose yan? Para yung mga palo ng manok natin ay extended po. Talagang ihagis nila mga kaibigan. Totoo yan. Makita nyo yan ang diferensya pag marunong na kayo mag-stretching sa manok nyo. Talagang ihagis ang paa ng manok nyo yan mga kaibigan. Doon sa pinaka dulo ng stretch sa kanyang mga paa po. Extended ba ang paa ng mga manok mo mga kaibigan? Talagang ihagis yung paa po. Yun ang yun ang purpose yan. Pero pag wala kang alam sa technique dyan mga kaibigan, ay talagang masira yung mga paa ng mga manok mo. Lalo na dito sa pagpakpak, pagbira mo. May iba mga kaibigan, hinila pa taas. May iba naman, hinila pa baba. Kasi hilain yung manok yan para medyo lumalakas yung mga pakpak nila. Yun lang po mga kaibigan. Kailangan pag mag-stretching kayo, mag-ano kayo mga kaibigan, makiramdam kayo o tingnan nyo sa social media o may mga kaibigan kayong medyo marunong yan, sundin nyo po. Kasi yung pinaka number 1 dyan mga kaibigan, yung paa. Pag inaano yan, ini-stretch yan, wala kayong alam, dito nyo hawakan sa dulo ng mga paa. Ako, pag pumalag yan, pinigilan mo, ay medyo malisa yung manok dyan mga kaibigan. Kaya kailangan talaga, pag gumawa ka ng mga stretching mga kaibigan, ay alamin mo muna o magtanong-tanong ka sa mga kaibigan o paano gawin. Pero ang ano ko dyan mga kaibigan, ay dito hawakan sa pinaka nila dito sa medyo matitibay na po dito sa banda. Huwag dito mga kaibigan sa dulo kasi pag kumalag ang manok mo dyan, pigilan mo, nako, malisa yung mga paa dyan mga kaibigan. Dyan ho magsimula yung tinatawag nilang parang lisa ang tawag dyan. Hindi ko lang alam kung ano yun sa Tagalog mga kaibigan. Comment lang nila po. Magka-diferensya yung paa dyan mga kaibigan. Totoo naman yan. So sa akin, itong stretching po, araw-araw ko yung ginagawa mga kaibigan, tuwing umaga, lalo na pag may kinokondisyon tayo. Di pwedeng hindi mo i-stretch ang manok bago ka magkahig. I-stretch muna para medyo ang purpose yan mga kaibigan ay sanayin mo yung sanayin mo ang mga paa o mga ugat ng binti ng mga manok mo para pagpalo niya, hindi na siya mga kaibigan. Hindi na magkaroon ng diferensya yung mga paa nila mga kaibigan. Kaya pag ginagawa mo yan, kailangan mo talagang aralin muna o magtanong-tanong ka kung sino man yung may alam dyan. Imposible naman sa inyo dyan kung walang marunong dyan, mayroon naman siguro. Magpaturo ka kung paano. Kasi napaka-importante yung stretching sa manok mga kaibigan. Kasi doon mo makita yung extended ang paa ng manok kung sila ay bumato ng palo po. Totoo yan, napaka-importante yan mga kaibigan. Kaya bago natin sa kahig o ano man yung exercises na ibigay mo sa kanila, kailangan mo munang mag-stretching mga kaibigan. Parang tao ba mga kaibigan na bago mag-jogging o umano sa mga exercises ay mag-stretching muna para walang makadiferensya doon sa mga muscle o sa mga ugat man. Ito kasing mag-stretching ka ng mga paa ng manok, kailangan mo talagang alamin yan kasi hindi ho basta-basta yan mga kaibigan. Pag hindi ka marunong, ginagawa mo yan, ay talaga magkadiferensya yung paa ng yung manok po. Sa akin mga kaibigan, lalo na pag may kinokondisyon ako manok, araw-araw po, tuwing umaga, talaga ini-stretch yan mga kaibigan bago natin isalang sa yung kahig, yung mga exercises natin gawin na pinapagawa natin sa ating mga manok. Stretching muna mga kaibigan, yun ang pinakamaganda dyan para hindi ho ma-abrupt yung ginagawa nating exercises po.
para hindi masira yung mga paa ng ating mga manok. Mga kaibigan. Kasi sinasabi ko po, ay talaga napaka-importante yung tinatawag na stretching sa ating mga manok. Lalo na sa ikaw ay mag-kondisyon, mga kaibigan, di pwede po na hindi ka mag-stretching. Kaya kailangan, bago natin yan gawin, ay pag-aralan muna natin, mga kaibigan, kasi napaka-importante yan. Baka mabalian ba yung mabalian ba yung manok mo? Ano na yun? Napaka-worst na yun para sa ating side, mga kaibigan, kasi ito namang bilang isang magmamanok po, ay maghanap talaga tayo ng idea na medyo tumugma sa ating gawing conditioning o exercises man para talaga tayo maging successful sa ating gawin po. Yun lang, mga kaibigan, at tayo naman dito ay hindi naman tayo nagmamarunong. Sa atin lang naman ay yung alam lang natin po, sabihin lang natin dito, hindi naman tayo magsabi na hindi naman natin experience. Kaya pasalamat tayo sa ating mga viewers, subscriber man. Salamat pala sa iyo, Philip Gabisay, sa kayong mga kapatid mo po. Ingat tayong lahat, mga kaibigan. Tayo naman ay lang dito, mga kaibigan, enjoyment lang talaga itong sa atin po tungkol sa pagmamanok po. Good morning sa ating lahat po.